bad news at good news. Bad news kasi nga nagsisilabasan yung mga sumisigaw ng katarungan, dumadaay ng hustisya, kinuha ng makapangyarihan tao yung kanilang lupain, kinuha ng malalaking kumpanya yung kanilang lupain na matagal na nilang ninalaban na hanggang sa ngayon di mabibigyan ng katarungan. So good news kasi nga natutuklasan natin yung mga bigating tao, mga abogado, politiko, mga professional na puro positive thinking dito sa pangarap na republika. So napakasaya natin doon. Pero siyempre, mas masaya tayo dahil natutuklasan din natin na halos lahat ng taga Mindanao ay nagkakaisa. Muslim, Christian, Lumad, karamihan ng mga karaniwang tao na yung mga tunay na biktima nitong mga gahaman sa gobyerno. Pero liliwanagin ko ito ay hindi lang para sa atin, kundi pati na rin sa susunod na henerasyon. Ang gusto kasi natin anumang oras na pipikit tayo ay panatag ng ating kalooban dahil alam natin na may gobyerno na tunay na mapagkatiwalaan. Hindi tulad ngayon na ika nga tulak, hela, kapag medyo nakalamang, sige sa ina yan. Pag medyo nalamangan, bawi. Kapag medyo dihado, ay putol. So, walang katiyakan. So, panahon na tayo mga karaniwang tao naman, yung maglatag ng solusyon. Ika nga. At siyempre, sisiguraduhin natin 101% hindi madidihado yung mamamayan. Hindi na maulit. So, alam nyo kasi, so many problems, everywhere in this country na talagang dihado yung mamamayan, particular yung mga karaniwang tao. Katulad nung nangyayari sa Palawan na yun na nga, minimina yung kanilang lugar. So, ang masakit na katotohanan kasi dito sa ating bansa, pagdating sa lupa, halos ang pagmamayari lang ng mamamayan, yung mga agricultural kung tawagin, agricultural land, ika nga. So, malinaw na taga-silbi, malinaw na taga-tanim lang yung mamamayan. Kahit nga yun, minsan aagawin pa sa kanila So, yung mga yaman minerals ay sa gobyerno na yan. Para sa akin, salita lang yung gobyerno, no? Isang mapalinlang na salita. Ang katotohanan dun, kung sino yung nakaupo sa gobyerno, ay siya yung nagmamayari. Siyempre, sa gobyerno, siya yung nakaupo, hindi sa kanya, ano pa man. So, malinaw na lahat pabor sa oligarko. So, personal interest pa rin. Yun ang paniniwala ko. So, babalik ta rin natin ito, kung matupad man itong ating pangarap na republika, ang lahat ng yaman mineral ay pagmamayari ng mamamayan. So, prosesor lang yung gobyerno. Hindi masama kung bibigyan ng 20% yung gobyerno para sa kaunlaran. Hindi masama kung bibigyan ng 20% yung kumpanya na maging katuwang ng gobyerno. Pero yung 60% ay sa mamamayan. Bakit ganon? Kasi nga malinaw naman yung guidelines Oo. Isa sa dahilan kung bakit tayo nilikha ng Diyos ay para maging kahalili niya o tagapangalaga sa kanyang mga likha dito sa lupa. So, bakit pagdating sa yaman mineral na biyaya ng Diyos ay mapupunta lang sa isang kumpanya, mapupunta lang sa isang bilyonaryo, mapupunta lang sa nakaupo sa gobyerno. So, hindi magandang sistema yon. Ano mang yaman na mineral na biyaya ng Diyos, kung miminahin man ito, automatic dapat kabahagi yung mamamayan. Sa ganung paraan ay hindi mangingibabaw yung mga gahaman sa gobyerno. Ang mangyari niyan yung mga magsasaka o kung sino yung mga may mabibigat na trabaho, yun ang mangingibabaw sa lipunan. Hindi yung mga politiko, hindi yung mga pabansing-bansing lang sa opisina. Ang mangyari niyan, yung mga inventor, yung magiging haligi ng bayan. So, ito na lang muna. So, maraming salamat. Baka naman yung mga YouTube ko, nakikiusap ako, baka naman pwedeng suportahan. So, maraming salamat.